Good morning po, magandang umaga again sa aking channel. Magandang umaga na naman sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So ngayon ang babasahin natin ay ang Nehemias ng 11 to 13. Hanggang 13 lang ang Nehemias at susunod na dito ang Esther. So dito sa 11 hanggang 13, nakalista dito yung mga nanirahan sa Jerusalem, yung mga lipi, mga pangalan, mga angkan nila, nakalista dito. Ah, Andyan ang mga nanirahan sa Jerusalem mula sa lipi ni Juda, mula sa lipi ni Benjamin, tapos yung mga pari, kabilang ang mga anak nila, no, mga mula sa mga Levita, no, nandiyan nakalista yung mga pangalan, mga lipi nila, mga lahi nila nakalista dito. Pati yung mga bantay sa templo, nandiyan may mga pangalan, pinangalanan din sila. Yung mga namamahalang mga Levita na nasa Jerusalem, nandiyan din. Tapos yung mga kanilang tiniran, mga bayan-bayan na tiniran nila sa Jerusalem, sa ibang lugar, nakalista rin dito kung sino yung tumira doon, kung saan tumira, no? Nakalista sila dito. Hanggang sa 12, nakalista din ang mga pangalan, mga Levita naman sinabi diyan yung mga pangalan. Tapos yung mga salin lahi, no? Mga sumunod na salin lahi ng paring si Josue, nandiyan din yung mga pari, yung kung anong angkan sila, nakalista dito. Hanggang 12 sila nakalista. Nilista din yung pamilya ng mga pari at mga Levita, nakalista diyan. Yung mga itinakdang gawain ng mga Levita sa templo, no, yung mga bantay sa pader, mga bantay sa pintuan, nakalista rin sila dito. Maayos silang inilista at itinalaga ni Nehemias, mga lahi nila, yung mga angkan nila, yung kanilang mga anak, nilista nila dito at nakalista din yung ngayon sa umpisa yung mga lahi na bumalik, tapos sa kung saan silang bayan-bayan nakatira, nakalista diyan. Tapos yung kanilang mga tungkulin, yung mga Levita, yung mga pari, nilista rin nila, nilagay din nila sa ayos, Sabi dito sa chapter 12 ng verse 27, itinalaga ni Nehemias ang pader na lunsod. Nang itinalaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ng mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Pinagdiwang ito sa saliw ng mga awit na pasasalamat at tugtog ng pompyang, alpa at lira. Ang mga mamamayan, ang mga awit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Nofa, Netofa sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at sa Azmavet. Nilinis ng mga pari ang mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa dalawang malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader, patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda na ah, pang, sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Musalam, Juda, Benjamin, Simayas at Jeremias. Hinipan ng mga pari ito ang kanilang mga trompeta habang sumusunod sina Sekarias, anak ni Jonathan at apo ni Simayas. Kabilang din sa kanyang mga pinuno sina Matanias, Mikayas, Sakur at Asaph.
Sumunod din sa kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milali, Gilay, Maay, Nathaniel, Juda at Hanani. Sila lahat ay may dalang mga instrumento at musika sa nakatuwang sa pagtugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito ay pinangungunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Naglakad sila sa pader na habang tumutugtog lahat sila, yung mga pari, mga libita at mga tao, no? Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula rooy lumampas kami sa pintuan ni Ephraim. Sa pintuan luma tuloy sa pintuan ng isda sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaan patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pintuan ng templo. Ang dalawang pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo bukod sa mga pintuang kasama ko. Sorry. Sabi dito, mga awit na nagtagpo sa tapat ng templo bukod sa mga pinunong kasama ko. Kasama ko rin ang mga paring umiihip na mga trumpeta na sina Eklaim, Measeas, Minamin, Mikayas, at marami pang iba, no, na nabanggit dito nga tumutugtog na kasama nila. Pati yung mga awit, no, nandyan din. Pinangunahan ni napakaraming handog at masaya nga nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakan dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae, mga bata, nagdiwang din kaya't ang ingay nila ay narinig sa malayong lugar. Napakaingay nila, nagsaya sila, no. Siyempre, napakaraming tao neto, tapos may mga hawak pa silang instrumento, no. Nagagalak sila at nagsasaya sila, no. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga libita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga libita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ng kanilang tungkulin ng mga awit, mga bantay ayon sa inutos ni David at ng anak nitong si Solomon mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph. Ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pagpasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubabel at ni Nehemiah, ibinigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinigay niya ang handog para sa mga libita at ibinigay naman ng mga libita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Tapos dito, no, ay pinahiwalay ni Nehemiah yung mga dayuhan, di ba, dahil pinagbawal ng Diyos na mag-asawa sila ng mga Moabita, mga ganyan, ang kadahilanan noon ay kasi nung inilabas sila sa Ehipto, no, yung mga Israelita ay dumaan sila sa lugar ng mga Moabita, no, at humingi sila ng pagkain, ngunit hindi sila binigyan, bagamat ay
ang ginawa ng mga Moabita ay sinumpa pa sila, ano. Pero ang ginawa ng Diyos, sa sumpang yun ay pinagpala sila, nakarating sila ng maayos at patuloy naman silang ginabayan ng Diyos at binigyan ng pagkain. Kaya hindi na gutom itong mga taong, itong mga Israelitang to sa kanilang paglalakbay at sa dami ng kanilang mga dinadaanan. Maraming mga lugar doon at mga lahi na hindi sila pinatuloy at hindi binigyan man lang ng maiinom, ano. At sinumpa pa sila. Kaya pinahiwalay ito. At yun nga, sinunod ng mga taong yun ang kautusan at hiniwalayan nila yung mga taong yun. Nagalit sila, pinaalis nila doon sa kanilang lugar, ano. Tapos may mga natuklasan dito may mga si Nehemias, ano, na mga ginawa noon, no, na yung iba ganun din ang ginagawa pa, kaya nagalit si Nehemias nung panahon na to, no. Tapos sabi pa rito, noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pagpapahinga. Kasi nga dito sa panahon nila ay yung pagpapahinga talaga ay pagpapahinga, no? Talagang pahinga at yung araw na yun ay nilalaan nila sa sa Diyos, ano, yung ikapitong araw, no? 6 na araw silang magtatrabaho, lahat gagawin nila, no? Magtitinda, no? Magbebenta ng mga pagkain o anuman, ano? Pero pagsapit ng ikapitong araw, dapat silang magpahinga at ialay nila yung araw na yun sa ating Diyos dahil nga ang Diyos, sabi sa Biblia ay ikapitong araw ay nagpahinga siya, no? Tinignan niya ang kanyang mga ginawa at nagalak siya, natuwa siya, ano? Kaya dapat daw ang mga tao ikapitong araw din ay magpapahinga, sinabi dito, no? Kaya yun nga, ulitin ko lang, noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pagpapahinga. Mayroon din na mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pagpapahinga. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda at sa araw din ng pagpapahinga nila pinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilapastangan ninyo ang araw ng pagpapahinga, di ba? Pinapaliwanag dito na importante yung araw ng pagpapahinga, yung ikapitong araw, ano? Nilapastangan daw nila yung araw ng pagpapahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito, lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginawa ninyong paglapastangan sa araw ng pagpapahinga. Inulit niya, di ba? Kaya inuutos ko mula noon, pagsapit ng araw ng pagpapahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay isasara bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang pagtitindang magaganap o yung mga magtitinda na papasok sa araw ng pagpapahinga. Sabi dito, kung minsan ang mga lakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader natutulog, binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko sila ng dahas. Mula noon hindi na sila dumarating kapag araw ng pagpapahinga. Inutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pagpapahinga. So pinababantayan talaga nila ang mga pintuan upang walang makapasok na mga ngalakal, ano, mga nagtitinda dahil mahalaga yung araw na yun, na ikapitong araw ay mahalaga, no? Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang inyong pag-ibig, ano? Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang mga ito, nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Amon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakapagsasalita ng wika ng Juda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan
Pagkatapos pinanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang dahilan, ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit, nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at sumayaw sa Diyos dahil sa pag-asawa ng mga dayuhan? Sabi ganyan, tinatanong niya, no? Sabi pa dito, isa sa mga anak ni Joaida na anak ng pinakapunong pari na si Elisib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanbalat na Horonita, kaya pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Nais ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamitin panggatong sa pagsunog sa mga handog. Gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo. Yun ang dasal ni Nehemias. So, dito natatapos yung Nehemias, ano? So, yun nga, di ba, inayos nila nang dumating sila sa bayang binigay ng Diyos, para sa mga Israelita, inayos nila, tinalaga nila yung mga kung saan sila magtatrabaho, yung mga pari, mga Levita, yung mga angkan binanggit dito, nilista nila kung saan sila nanirahan, di ba? Nilista diyan. Tapos yung sa templo na, yung pader, tapos yung hiniwala yung mga dayuhan, at pinagsabihan niya yung mga tao na unang-una, yung araw ng pagpapahinga ay banal, no? Kaya dapat nilang sundin iyon sa araw ng pahinga, walang magtitinda, walang magtatrabaho, walang magpipisa ng ubas o ano man, kundi manalangin, magpasalamat sa Diyos at magpahinga sila, no? Yun ang dapat nilang gawin, yun ang ipinag-uutos at paulit-ulit sinabi ni Nehemias na yun nga na dapat magpahinga, no? Tapos siya sa bawat magagawa niya ay nananalangin siya sa Diyos, alalahanin ang kanyang mga kabutihang ginawa, ang kaayusang iginawa at yun nga sa huli ay sinabi niya, alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo. Di ba? So bukas ang ating babasahin ay ang Esther 1 to 4 ng Esther bukas. So, yun 'di ba? Ganun din, dapat din na nasa sa ayos din tayong lahat, ang ating pamilya, ang ating lugar at yung pamamahala din ng ating mga simula sa ating presidente, ng Pilipinas, pababa sa kanyang mga senador, 'di ba? Pababa hanggang mayor, mga mayors, tapos barangay captain, dapat isasaayos din nila ang kanilang mga lugar, ang kanilang pinamamahalaang bayan, 'di ba? Isasaayos nila, ililista nga nila, 'di ba? Yung ganon sinasabi rin ito sa atin ng Diyos, gaya ng pinapakita rito at pinapabasa sa ating Biblia, na ganon din ang ginagawa ng mga propeta, mga naglilingkod sa Diyos, na totoong naglilingkod sa Diyos, na inaayos nila ang lahat. At yung bawal talagang sinasabi nila na bawal yan, 'di ba? Sa araw ng ganito dapat ganyan, yung lalo-lalo na yung araw ng pagpapahinga, yung ikapitong araw sa atin, kasi nagkaroon tayo ng Lunes hanggang Sabado, magtatrabaho tayo, gagawin natin ang lahat. Ngunit pagdating ng Linggo, tayo ay magsisimba
o mananalangin, magpapasalamat sa binigay ng Diyos simula Lunes hanggang Sabado sa kalakasan at pagkaing ipinagkakaloob niya araw-araw. Yun ang ating dapat gawin pag Linggo, manalangin, magpasalamat, magpuri, awitan ng Diyos at magpahinga tayo na kasama ang ating pamilya sa ating tahanan. Salamat at alam ko marami na naman tayong natutunan sa ating binasa ngayong umagang ito. Kaya tayo ulit ay mananalangin. Magpapasalamat ulit tayo sa Diyos at ating siyang pupurihin. Manalangin tayo, sama-sama tayong yumuko at ihanda natin ang ating mga puso para sa ating panalangin. O Diyos, aming Ama, na lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng tao at sa lahat ng may buhay sa mundo, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa araw na to dahil marami na naman kaming natutunan sa iyong mga salita, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Nawa nga Lord, turuan mo kami at gabayan na maging maayos kami sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming lugar, O God, lalong-lalo na aming Presidente, Lord, Presidenteng Duterte, O God. Ingatan mo po siya, Lord, bigyan ng tamang puso't isipan at kalakasan palagi, Lord, sa kanyang mga ginagawa at pagpapasya, Lord. Gabayan mo po siya at tulungan nang laging maging tagumpay ang kanyang pamamahala sa aming bansang Pilipinas, O God. Hindi lang sa bansang Pilipinas, O God, pati na rin sa buong mundo, lahat ng presidente, O God, naway hipuin mo ang mga puso't isipan upang lumapit sa iyo manalig at sa iyo humingi ng tulong, O God, upang magtagumpay ang buong mundo, O God. Lord, ganun din ang aming mayora, O God, ang mga mayor sa buong mundo, O God, Lord, pababa, Lord, mga barangay captain, Father God, mga scientist, doktor, O God, nurse, sundalo, pulis, O God. Huwag mo rin silang pabayaan, hipuin mo rin ang kanilang mga puso't isipan, O God, upang gumawa rin ng kabutihan. At sa iyo din, O God, umasa at humingi ng tulong at kalakasan sa kanilang mga dapat gawin. Ganon din kaming mga tao, O God, kaming mga simpleng mamamayan, O God, nawa ganon din ang aming gawin, O God. Kami rin ay inyong gabayan, tulungan sa aming pagpapasya, mga sasabihin, O God, upang ang lahat ng aming iisipin, sasabihin, ikikilos, O God, ay maging tama, maging matuwid, at maging maayos, O God, sa inyong awa at tulong, O God, ay maging maayos ang lahat, O God. Ang aming sarili, aming pamilya, aming bansa, at ang buong mundo, O God. Samahan mo po kami palagi sa aming pagpapasya sa aming mga buhay. Lord, gabayan mo po kami palagi sa aming mga balak sa aming buhay upang kami lahat ay magtagumpay. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Sa araw na to, sa aming Bible reading, kami nagtagumpay na naman, O God. We claim it na tagumpay ang lahat, O God. Salamat Lord. Tagumpay ang araw na to, buong araw hanggang gabi at mga susunod na araw, kami magtatagumpay dahil Lord, kasama ka namin at sinasamahan mo kami sa anumang laban namin sa aming buhay, O God. Kasama ka namin, kaya kami magtatagumpay. At tagumpay na, O God, inaangkin na namin na tagumpay ang laban namin nito sa ENCOG na to. Tinapos mo na to at mawawala na ito at makakapagsimula na ang lahat ng tao sa mundo ng mas maayos, mas masaya, mas masaganang buhay, O God, dahil kasama ka namin, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Totoo nga ang iyong pagmamahal sa amin at napakabuti mo nga sa lahat ng taong lumalapit sa inyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, lahat ng tao ay magpupuri sa iyo. Buong mundo, Father God. Lahat ay lalapit sa iyo, manunumbalik sa iyo, magsisisi sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Lord, kaya aayusin mo na ang aming buhay, O God. Sampu ng aming pamilya, aming Lord, mga magulang, kapatid, O God, mga anak, pamangkin, O God, kaibigan, lalo-lalo na aming mga pastors na totoong naglilingkod sa iyo, O Father God, mga kapatid namin sa pananampalataya at lahat ng mga taong gustong maging mabuti, gustong lumapit na sa iyo, gustong mabago kanilang mga buhay. Gabayan mo po kami lahat, O God, dahil ikaw ay mabuti at mapagmahal na Diyos, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at alam ko po, pagagalingin mo na ang lahat ng may karamdaman, anumang klaseng karamdaman, O yan, dahil walang imposible sa iyo, Lord, dahil ikaw lang ang makapangyarihang Diyos, at wala nang ibang Diyos sa mundong ito, O God, kundi ikaw lamang. Pinupuri ka namin, Lord, pinupuri ka namin, Lord. Lord, sineselyoan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo na kami tagumpay na, O God.
tagumpay namin ay sunod-sunod, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, then Amen. Amen po. Salamat pong muli sa umagang ito. Marami tayong natutunan, na-bless na naman tayo, lumakas na naman ang ating pananampalataya, ang ating loob, ang ating katawan. Tayo nabuhayan na naman dahil sa salita ng Diyos, dahil kasama natin siya sa ating buhay. Simula sa mga oras na to, hanggang sa kahuli-huli ang buhay natin, kahuli-huli ang hininga natin, sasamahan tayo ng ating Diyos. Amen? Amen. Mabuhay po tayong lahat. Salamat pong muli. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like niyo po ang ating mga videos at click niyo na rin yung notification bell para po updated kayo sa iba ko pang mga videos na i-upload. Salamat po muli sa lahat. Magandang umaga po. Mabuhay tayong lahat at God bless. God bless po sa ating lahat. Salamat po.